Agent ni Lebron na si Rich Paul pinipilit si LBJ na piliin niya ang Golden State Warriors. Pero bago yan, Draymond Green hindi sang-ayon sa desisyon ng OKC na pag-trade kay Lu Dort papuntang Atlanta Hawks mga kaibigan, kung saan sinabi ni Dray na isang napakalaking kawalan si Dort sa Thunder lalong-lalo na pagdating sa depensa na naibibigay ni Lu Dort sa team ng Oklahoma. Hindi naniniwala si Green na kayang gawin ni Cason Wallace ang mga mabibigat na trabaho ginagawa ni Dort sa OKC. Well, talagang may punto po si Dray dito sa sinabi niya mababawasan ang lalim ng lineup ng Oklahoma City Thunder next season dahil sa binitawan nga nila itong si Lu Dort. Kayong mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Dray na malaking kawalan si Lu Dort sa OKC? Mag-comment lang po. Lu Dort headed to the Hawks. Probably one of the terms of, him headed there is he'll probably get an extension from the Hawks, whereas there was no way OKC could pay him anything. Lu Dort's a big loss for OKC. He is one of their better defenders. He brings a bravado and a toughness to that group. When you look at their roster now, at times he's going to put Jalen Williams on your best perimeter player. On the opposing team. Like, he's going to have to step up and take on that challenge a lot more than he's had to when Lu Dort was there. Cason Wallace is still a very good perimeter defender, but like you say, if you got bigger guys, Lu Dort can guard bigger guys, he can guard smaller guys. I don't know that Cason Wallace has that versatility to where he can step up and guard bigger guys like Lu Dort. Sa kabilang banda naman, Fred VanVleet naniniwala na sila ang magkakampyon sa susunod na season. Isa nga rin talaga ang team ng Houston Rockets sa dapat na abangan next season, dahil po ito sa pagbabalik ng veteranong guard nilang si Fred VanVleet kung saan siya lang talaga yung kulang sa Rockets last season kaya nahirapan silang palagan ang Lakers na kahit walang Lucas sa first round ng playoffs. Isa sa pinaka-importante talaga para magkampyon ay kinakailangan po na magaling ang posisyon 1, matinik na floor general para magiging madali lang ang pagpuntos at pagbasag sa depensa ng kalaban. Kaya naman sa pagbabalik ni Fred VanVleet sa Houston Rockets ay isa ako sa naniniwala na magiging solido ang kupunan nila sa susunod na season. For sure may palag na nga sila dito kahit anumang grupo ang makalaban. Sobrang mabigat na load last season ang pinasa ni KD kaya hindi niya kinayang buhatin ang Rockets. Kayong mga kaibigan, naniniwala ba kayo na kayang mag-champion ng Houston Rockets next season gaya ng sinabi ng veteranong guard nilang si Fred VanVleet? Mag-comment lang po. My teammates know what I bring to the table, so I'm just looking forward to playing basketball again. I think we can win the championship next year, but that's internal. The lead up to the moment don't really matter. We just watch the... Ngunit bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo. Hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. E-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa patuloy na napakainit na malaking storya sa loob at labas ng liga patungkol sa kung anong kupunan ba maglalaro si LeBron James next season mga kaibigan. Iilan sa mga team na madalas na pag-uusapan na posibleng lilipatan ng The King ay ang Golden State. Mismong agent na ni LeBron na si Rich Paul ang nagsabing magiging masaya at exciting ang magiging tandem ni Steph at LBJ sa GSW kapag Warriors ang mapili ni LeBron. Alam din umano niya na ito yung pinakagusto na makita ng mga fans na magsama ang dalawang kinikilalang mukha ng liga hanggang ngayon. Hindi pa rin nga sila natatakpan kahit may edad na kasi hanggang ngayon po ay nakikita pa rin natin na parehong elite player pa ang dalawa. Kaya kapag sila ang magsama sa iisang team ay paniguradong aabangan talaga sila ng lahat ng mga fans. May magandang senyales na parang ipinipilit ni Rich Paul na piliin ni LeBron ang Warriors, ito'y sariling pagkakaintindi ko lang naman. Dahil sa sinabi niya dito mga kaibigan kung saan siya po ay nagbigay ng advice kay LeBron. Na wag umano na ibabase sa papel dahil yung papel ngayong July ay mag-iiba pagdating ng training camp. At posibleng magbabago pa pagkatapos ng January. Punto dito mga kaibigan, dapat na tingnan ni LBJ yung mga mahahalagang core, kagaya ng Warriors na may Draymond Green at Stephen Curry. Na bagaman hindi mo masyadong makikita sa roster nila ngayon ang pagiging solido, ay pagkatapos ng July o sa paparating ay kaya nilang palakasin pa ang grupo nila. Kaya naman sa tingin ko isang mautak na advice po ito ni Rich Paul kay LeBron, sang-ayon ako dito, matalino din talaga ang agent ni LBJ. Kayong mga kaibigan, anong masasabi nyo kung matuloy si LeBron sa Golden State Warriors kung saan makakasama niya nga dito ang nag-iisang 3-point vote? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan.